Hindi may pagkakaila na kadalasan ay ang mga biyanan ang laging lumalabas na kontrabida sa buhay ng kanilang mga manugang na babae. Hindi man lahat pero madalas ay nakakarinig tayo ng mga kwento pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Isang rason na dyan ay dahil sa hindi nagkakasundo, masamang pag-uugali at pangingialam ng mga biyanan sa mga desisyon sa buhay ng mag-asawa. Si Dong Gangbiao ay pinanganak noong taong 1973 at pinalaki ng kanyang ina na si Lu Shuying. Si Lu ay dati nang ikinasal ng 3 beses at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Sila ay nakatira sa Jining, Shandong Province. Pagkatapos ng divorce nito sa pangatlong asawa ay hindi na muli pang nag-asawa si Lu. Itinuon na lamang niya ang kanyang buong buhay at atensyon sa bunsong anak nitong si Dong. Si Lu ay walang ipon, wala ding sariling bahay, walang suporta na natatanggap mula sa mga kamag-anak at pamilya at sa mga ama ng kanyang mga anak. Ngunit gayon pa man ay nagsumikap si Lu na mabuhay at mapag-aral ang mga anak kahit na walang tulong na natatanggap mula sa mga ama ng mga ito. Dahil sa nakikitang pagsakripisyo ng ina ay nag-aral ng mabuti si Dong. Pagka-graduate niya sa kolehiyo ay kumuha ito ng kanyang master's degree at nagtrabaho bilang isang guro sa kolehiyo sa Changshu. Kasunod noon ay pumunta din si Lu sa Changshu kung saan ay nagtatrabaho ang anak at doon na rin siya tumira sa staff dorm ng paaralan na inoffer para sa mga guro at staff. Sa isang event sa paaralan ay nakilala ni Dong si Xu Yili. Si Xu ay pinanganak sa Changshu noong 1979. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mayamang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga professor ng university. Taong 2005 ay naging guro din si Xu sa kaparehong paaralan ni Dong matapos nitong makakuha ng kanyang doctorate degree. Agad na nagkamabutihan sina Dong at Xu at nagpakasal noong 2007. Katunayan hindi boto ang mga magulang ni Xu kay Dong nung nalaman nito ang background ng kanyang pamilya. Ngunit ipinaglaban ni Xu ang kanilang relasyon kaya wala silang nagawa kundi tanggapin na lamang si Dong. Binigyan pa nila ng maraming pera sina Xu at Dong nung ikinasal ang dalawa para makapagsimula sila ng kanilang pamilya. Si Xu ay nakatira din sa dorm ng paaralan kaya matapos na lang makasal ay lumipat na si Dong sa asawa at naiwan ang kanyang ina sa kanyang dorm. Ngunit matapos lamang ilang araw hindi kinaya ni Lu na tumira sa dorm ni Dong ng mag-isa. Kaya humiling ito na doon na rin tumira sa dorm ng mag-asawa. Labag man sa kanyang loob ay walang nagawa si Xu kaya bumili na lamang ito ng double bed at inilagay sa kanilang sala para doon matulog ang biyanan. Ngunit sa unang gabi pa lang na nakasama nila si Lu ay tumanggi na itong matulog ng mag-isa sa sala at ipinilit na ilipat ang kanyang kama sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Kahit na hindi nagustuhan ni Xu ang ginawa ng biyanan ay hinayaan na lamang niya ito para wala ng gulo at kinausap si Dong na kung maaari kausapin ng ina at ipaliwanag ang sitwasyon. Bata pa lang si Dong ay masyado ng strikto si Lu sa kanya at gusto niyang lagi siyang nasusunod. Kaya kahit ngayon may asawa na siya hindi pa rin ito makaangal sa kanyang ina. Kaya wala ring nagawa si Xu kundi matulog na lamang nakasama ang biyanan. Sinabi ni Xu ang nangyari sa kanyang mga magulang at kahit ang mga ito ay hindi makapaniwala na yun ang nangyari. At dahil sa namuhay ng mahirap ang mag-ina ay hindi nagugustuhan ni Lu ang pamamaraan ng paggastos ng pera ni Xu. Kahit ang mataas na water bill nila ay napapansin yun ni Lu. Nakikita niyang parang hindi tama ang paggamit ng mag-asawa sa tubig. Kaya ang ginawa niya in-adjust niya ang pressure ng tubig na halos patak na lamang ang lumalabas sa gripo. At hinahayaan lamang itong pumatak ng buong araw hanggang sa makaipon ito ng marami. Katwiran niya, pag ganun lang ang patak ng tubig ay hindi gagalaw ang metro. Iniipon niya ang tubig sa mga containers at inilalagay ang mga yon sa sahig. Sa mga panahong yon ay buntis pa si Xu at nahihirapan itong matulog. At dahil sa patak ng tubig ay mas lalo pa siyang hindi nakakatulog. Makailang beses na din sila nagkakasagutan ni Lu at sinabi niya yon kay Dong. Ngunit binabaliwala nito si Xu at hindi niya ginagawa ng solusyon ang conflict ng kanyang ina at ng kanyang asawa dahil na din sa hindi niya kayang hindi sundin ng kanyang ina. Gabi ng October 2007 at nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Xu. Lumabas ito sa kanilang kwarto para umihi. Ngunit aksidenteng nasagi niya ang isa sa mga container ng tubig sa sahig kaya nadapa ito. Mabuti na lamang at mabilis siyang nadala sa hospital kaya wala namang may nangyaring masama sa kanya at sa baby. Sa kabila ng nangyari ay patuloy pa din si Lu sa kanyang ginagawa na pag-ipon ng tubig. At para kay Lu, dapat si Xu ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay dahil siya ang babae.
At madalas ay sinasabi pa niya na hindi tinuturuan si Shu ng kanyang mga magulang sa gawaing bahay. May isang pagkakataon pa na sinabi ni Lu sa anak na napakadumi ng kanilang bahay dahil sa hindi naglilinis si Shu. Autumn ng 2007 ay isinama ng mga magulang ni Shu si Lu para magbakasyon. Binilhan nila ito ng damit, sapatos at salamin bilang regalo. May sakit din sa mata si Lu na ayaw niyang ipagamot dahil sa wala silang sapat na pera para magpagamot. Kaya makailang beses siyang dinala ng mga magulang ni Shu sa ospital para ipagamot hanggang sa ito ay gumaling. Napakabait ng mga magulang ni Shu sa kanya at ayon sa kanya ay tinatanaw niya yon na malaking utang na loob. Na hindi man niya kayang bayaran ang mga ito ng pera, babawi na lang daw siya sa sunod niyang buhay. Ngunit sa kabila ng kabutihan ng mga magulang ni Shu sa kanya ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang pakikitungo sa manugang. Naging pahirap pa rin si Lu sa buhay ni Shu. Di nagtagal ay naglabas ng 100,000 yuan ang mga magulang ni Shu para pang down payment sa binili nilang bagong apartment para sa mag-asawa. At umaasa sila na maninirahan ang mag-asawa na hindi kasama si Lu. Ngunit hindi pa rin pumayag si Lu na mamuhay na mag-isa at nagpumilit pa rin itong sumama sa mag-asawa. Pagkatapos ay pinapunta pa niya ang kapatid ni Dong kasama ang pamilya nito at doon pinatira sa garahe ng apartment para hindi makapag-park sa garahe ang sasakyan na binili ng mga magulang ni Shu para sa kanilang mag-asawa at doon na lang sila mag-park sa labas. March 2008 ay nanganak si Shu ng isang sanggol na lalaki. Matapos ng kanyang maternity leave ay sinabi ni Lu na masyado na siyang matanda para mag-alaga pa ng bata. Kaya ang ginagawa ni Shu ay dinadala niya sa kanyang mga magulang ang bata tuwing weekdays. Kahit na mayroon ng bata sa bahay, hindi pa rin nagbabago ang kanilang sitwasyon. Dumating na din sa puntong mas sinisi pa ni Dong si Shu na siyang dahilan kung bakit nagkakagulo sila sa bahay. Doon na rin nagumpisang saktan ni Dong si Shu dahil sa mas kumakampi ito sa kanyang ina. Nalaman yun ng mga magulang ni Shu kaya agad na humingi ng paumanhin si Dong sa kanila habang umiiyak at nangakong hindi na niya sasaktan pa ulit si Shu. Ngunit wala nang tiwala si Shu kay Dong. Hindi na rin ito nakikipag-away pa sa biyenan. Siya na lang ang kusang umiiwas. Umaalis ito ng maaga sa bahay at umuwi ng gabi para hindi na sila magkita. Nagkaroon ng matagal na business trip si Dong, kaya ang ginawa ni Shu ay sa hotel siya minsan natutulog o di kaya ay matulog ito sa bahay ng mga kaibigan o di kaya sa kanilang office. Naranasan din niyang doon na matulog sa kanyang sasakyan para hindi lang sila magkita ni Lu at makaiwas na din sa gulo. Isang araw ay hindi na kinaya ni Shu at nagdesisyon na itong iwanan na si Dong at maghanap ng bagong malilipatang apartment. Kaya noong October 2010 ay opisyal nang nag-file ng divorce si Shu. Noong nalaman yun ni Lu ay mas lalo itong nagalit kay Shu. Halos 2 linggo pa lamang matapos makapag-file ng divorce ni Shu ay pumunta sa gasoline station si Lu para bumili ng gasolina. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay tumangging magbenta ng gasolina ang staff kay Lu. Ang ginawa niya ay nagbayad pa siya ng 400 yuan na suhol sa isang tao para ibili siya ng gasolina na nagkakahalaga ng 50 yuan. November 25, 2010 ay napakaganda ng mood ni Shu nung araw na yon dahil sa nakahanap na siya ng bagong apartment na lilipatan. At ito na ang inaantay niya na pagkakataon na mamuhay ng malaya at walang biyanan na nagbabantay sa lahat ng kanyang galaw at nagdidesisyon sa kanilang buhay. Sa kasunod na araw, November 26, ay umuwi si Shu sa apartment nila at nakapag-isip na doon muna siya matutulog dahil sa mga oras na yon ay wala naman si Dong dahil nasa business trip daw ulit ito. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto ay nagulat ito nang biglang namatay ang ilaw. Doon niya naisip na baka ang kanyang biyanan na naman ang may kagagawan dahil sa nalaman na nandun siya. Katunayan ay madalas nang ginagawa ni Lu na pumatay ng ilaw para makatipid sa kuryente lalo na pag wala ang kanyang anak at si Shu lang ang kanyang kasama. Parang nananadya itong inisin si Shu. Ang ginawa ni Shu ay humiga na lamang ito sa kanilang kama habang ka-text ang isang malapit na kaibigan at sinabi niya ang nangyari. Kinabukasan November 26 ay maagang nagising si Shu para pumunta sa trabaho at kinausap ang mga kaibigan na sabay-sabay silang mag-lunch. Ngunit hindi nila nakita si Shu noong araw na yon. Bandang alas 11 ng umaga, lumabas si Lu sa apartment. Pumunta ito sa maliit na restaurant at kumain ng kanyang tanghalian. Pagkatapos, bandang alas 2 ng hapon, ay pumunta ito sa police station at kalmadong sinabi sa mga pulis na pinatay niya ang kanyang manugang. Pagkarinig ng mga pulis ay agad nilang hinuli si Lu. Ang unang detective na dumating sa kanilang apartment ay nakita si Shu na nakasuot ng pink na coat at brown na boots. Ito ay nakahandusay sa sahig ng kanilang sala at napapaliguan ng dugo.
Nakita din ang kutsilyo na may habang 20 centimeters. Maliban sa amoy ng dugo ay nakaamoy din sila ng gasolina. Ayon sa forensic doctor, nakita niyang may halos 12 butas na gawa ng kutsilyo sa boots na ibig sabihin ay sinaksak ang paa nito. Nakita din niya na halos humiwalay na ang leeg ni Shu sa ulo nito. Sa interview ng mga reporter kay Lu ay sinabi niya na sobrang nagsisisi siya sa ginawa niya kay Shu, ngunit hindi ito makita sa kanyang mukha. Kwento niya na inabangan niyang lumabas si Shu sa kanilang kwarto saka ito binuhusan ng gasolina sa mukha. At dahil sa may contact lens ang mga mata ni Shu ay nakaramdam ito ng sobrang hapdi at sakit kaya ito napaluhod sa sahig. Kasunod noon ay agad na kumuha si Lu ng kutsilyo at saka tinaga ang paa ni Shu para hindi na ito makatakbo pa. At sinunod niyang saksakin at gilitin ang leeg ni Shu hanggang sa halos maputol na ito. Sobrang gigil na gigil si Lu kay Shu. Kahit na inamin ni Lu na siyang pumatay kay Shu ay sinabi niyang maayos ang kanilang relasyon at kaya niya lang nagawang patay nito ay dahil sa pangingialam ng ina ni Shu. Nagsimula ang formal na paglilitis kay Lu noong June 17, 2011 sa kasong intentional murder sa Jiangsu City People's Court. Itinaon ni Lu na wala ang kanyang anak bago patayin si Shu para hindi ito madamay at mapunta ang buong kustudiya ng kanilang anak kay Dong. Sinintensya ng death penalty si Lu ngunit gumawa ng letter of understanding si Dong bilang asawa ni Shu para mapababaan ang sentensya ng kanyang ina. Samantalang si Lu naman ay nag-apply para sa medical parole dahil sa sakit nitong cancer at nakalabas ito sa kulungan matapos lamang ng 2 taong paninilbihan. Kahit na ganoon ang ginawa ng kanyang ina sa kanyang asawa ay parang walang reaksyon si Dong. Hindi ito nagalit sa kanyang ina at hindi rin makitaan na apektado ito sa pagkamatay ng asawa. Pagkatapos noon ay napunta kay Dong ang apartment at sasakyan. At di nagtagal ay nagpakasal ulit si Dong noong taong 2016 at nagkaroon ng isa pang anak. Parang hindi lang di naparusahan si Lu sa ginawa nito dahil halos 2 taon lamang siyang nakulong at ayon sa balita ay sumama ulit ito sa bahay ng anak kasama bagong asawa at anak nito. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!